Okay, so good day everyone. Today po we are going to enhance a photo po or retouch a photo. So with that, kindly using your keyboard key, you can use Control O to open a file or pwede rin naman na magpunta ka dito sa file and then press open. Tapos po punta ka doon punta ka doon. Punta ka dito sa reference na kukuhain mo. So kunwari po ito yung gagamitin ko. Ayan. So, after po nun, punta ka po sa layer. So, sabi nga natin, hindi tayo pwedeng mag-edit sa mismong background natin. No? So, ang gagawin po natin is i-duplicate po natin yung background natin using your mouse. Click mo lang po yun and then drag mo sa pinakailalim yung may plus sign. Click mo lang po yan. Drag mo lang po dyan. Tapos magkakaroon na po ng background copy. Tapos pwede mo siyang i-rename according sa gusto mo. Ayan, sorry. Pwede mo po siyang i-rename. Naging 01. Hayaan mo na nga. Okay. Naka-number lang. Okay, kunwari yan po, no? Yung ating dinuplicate. So, after po nun, magsaspot na po tayo ng corrections. So, since marami po siyang acne scars or acne, gagawin po natin is using our healing brush tool. Pwede rin po yung letter J. Click sa keyboard mo, J. Tapos pwede rin naman dito yung parang band-aid na itsura. Tapos, meron dito kailangan ang nakapili po ay healing brush tool. So, kapag may healing brush tool ka na po, para makakuha ka po ng sample na skin tone po na magmamatch dun sa mismong reference, um, you can click po yung ating Alt na key sa keyboard ninyo. Pag nag-Alt ka, may lalabas na ganito. Yung circle na merong parang mga guhit sa gilid. And then, kuha ka lang po ng sample na magmamatch dun sa skin tone. Pag nakakuha ka na, ipatch mo na po yung mga area na gusto mong i-retouch. Ayan. So, nari dito nag-iba yung kanyang balat. Syempre, Alt key pa rin po pag nag-iba yung balat niya. So, kunwari dito, iba yung color. So, iba rin din po yung ipapatch mo. Pero make sure lang din na kapag po ikaw ay nagpapatch, ay ano po, no, yung careful. Kasi syempre, konting ano mo lang dyan, pagkakamali ay may makikita kang difference. Kagaya nito, may dark na dito kahit na originally wala naman siya. So, ang gagawin, Control C, para bumalik siya sa dati. Tapos Alt key ulit, ay J muna. And then, kuha ka ulit ng skin dito kasi iba yung skin niya dito, yung skin type. Then, patch mo sa mga area na gusto mong ayusin, sa mga may imperfections. So, dito, iba rin yung color niya. Patch lang din natin. Careful lang sa pagpapatch kasi minsan, syempre, nasa part ka na ng may buhok, tapos mapapatch mo rin yung ganun. So, have to be careful. Patch mo lang yung area. Dapat ang area na kukuhain mo ay soft. Kasi mamaya magtatanggal ka ng pimple marks, tas ang ginawa mong area ay yung may pimple marks din. So, wala pa rin changes. Ay, sorry. Sobrahan sa patch. Ayan. So, tingnan natin kung umokay na siya sa part na to. Ayan, medyo kuminis naman siya, no? So, if gusto mo pa rin na mapakinis pa siya, syempre, i-adjust mo ulit. Pero, wag nyo namang sosobrahan na talagang hindi na recognizable yung itsura, ha? Tapos, hanap na rin kayo ng ibang part or area na gusto nyo na ayusin. Kunwari,
Ayan. So, kunyari, may nakita ka pang imperfection sa balat niya dito. Siyempre, ganun ulit. Alt key, J, tapos Alt. And then, kuha ka ng skin type. Skin sample, and then patch. Patch mo lang ng patch. Ayan. So, medyo naging okay na siya. Dapat kung ano yung area ha, mamaya dito ka kumuha ng pang-patch na ginamit mo tapos dito mo ilalagay. So, puputi yan. Ayan, I think that's fine na. Kaya try din natin tong i-patch. J and then Alt. Kuha ko ng skin sample. Alt and then skin sample. Ayan. So, yan na po, no? Medyo nag-lighten na yung itsura niya. Nawala na yung mga marks. Pero visible pa din yung, nawala na yung mga acne, pero visible yung marks. Ganun po, no? So, after po nyan, i-duplicate mo lang din po ito. So, duplicate mo siya. And then, lagyan na natin ng softening. Kasi, mag-aayos na tayo ng kanyang balat. Pakikinisin na natin siya. So, softening. And then, bawa po na, palitan na natin ng name. Ayan. Tapos, after po nun, convert natin siya smart object. And then, yung blend mode po natin, ang gagawin natin ay vivid light. Then, after that, i-invert po natin siya using Control plus I. Ayan. So, ganyan po yung magiging itsura niya. Control I. Tapos, after po nun, punta ka po kay filter and then other. Tapos, high pass. Tapos, i-adjust mo lang po yung kanyang clarity, skin, yung kanyang balat. Pag kita mo na wala na yung mga reddish, yung mga marks niya na yan, yung hindi na siya ganun ka-visible, huwag naman sobrang ano. Ayan, kunwari yan po, press mo lang yung OK. Press mo lang yung OK. And then, punta ka naman kay filter pa rin naman. Tapos, blur and then, Gaussian blur. Tapos, after po nun, adjust mo rin. If gaano, pag pataas ng pataas yung pixel, pa-visible ng visible yung kanyang face. So, adjust mo lang po. Gaano ka-blurry yung gusto mo? More natural ba? Or gusto mo na, ano po, medyo makinis? Ganyan. Ayan. So, I think I'm fine with this po. Na more natural ang kanyang itsura. Wait. Ayan, kunwari yan. And then, press mo lang po yung OK. Ayan. So, kapag ganun na po, after po nun, ay gagawin natin, maglalagay tayo ng layer mask. Tapos, papalitan po natin siya ng black. So, i-invert po natin, Control I ulit para maging black siya. So, after po nun, punta tayo dito kay brush natin. Tapos, ano po natin siya. I-spread po natin yung skin na ginawa natin. Yung blur effect. So, careful lang din sa pagbabrush kasi pag masyado kang na sobrahan sa pagbabrush, mas magiging AI po yung itsura. So, siguro i-blur natin yung mga part lang na talagang we need to blur po. Like yung may mga marks po siya. Sorry. Ay. Oops.
Ayan, careful lang sa pagbablur ha. Kasi may chance na masira pa natin yung ine-edit natin. Kapag syempre, nasobrahan tayo sa pagsispread ng brush natin. Oops. Control Z lang po kapag may nagawa kang mali na gusto mo ayusin po. Damay na rin natin tong nasa leeg niya kasi syempre magiging visible yan kapag hindi mo binblur. Pero wag naman too much. Dapat meron pa rin siyang touch ng realism. Realistic ka dyan. Realism po. Like mga konting blur lang naman. Para lang mag-match yung kanyang face and then yung kanyang I think okay na yan. So, yan po, no? So, medyo umokay na siya, no? So, after po niyan, kapag natapos na po tayo dyan, ang sunod natin na gagawin is i-adjust po natin yung kanyang tag dito, yung para mas maging natural looking siya. So, punta lang po tayo sa filter. Control, ano muna tayo pala? Control, Alt, Shift, and E. Control, Alt, Shift, Control, Alt, Shift, and E. E na letter E ha, para makopy mo yung last na ginawa mo. So, with that po, after nyan, punta ka kay filter, tapos camera raw filter, Shift Control A. Dito po tayo mag-a-adjust ng tag dito, yung noise niya, yung texture niya, yung clarity, if gusto nating maging natural looking. So, punta po tayo sa basic. Then, wala tayong ibang gagawin or wala tayong ibang gagalawin kundi si texture and clarity lang po. Ayan. So, kapag tinaasan mo yung clarity, mas makikita mo na lalagdagan yung blue. So, clarity yung skin texture niya po yan, ha. If gusto mo na sobrang soft, ayan, makikita mo na sobrang smooth ng skin, kaya lang mukhang hindi siya realistic. So, adjust lang natin ng very light, tapos clarity po. Pag clarity ay yung parang shadow niya. So, huwag tayong masyadong maglagay ng super clarity something. Ay natural looking pa rin. Ayan. So, ayan. Okay na po tayo dyan. After nyan, balik po tayo kay detail naman. So, ito naman po para mas magkaroon siya ng volume, no, na hindi puro smoothness. So, adjust lang natin. Parang baliw, no? In-adjust mo yung softness, tapos adjust mo na naman sa ano. Ang imamatch niyo po dyan ay yung kanyang face and then noise po. Adjust mo rin. Ito po ay yung kinis niya mismo.
Ayan. So, I think I'm fine with that. Tapos pag okay na, okay lang. Ayan. So, from this to this, konti lang naman yung difference. Ayan. Tapos from that, from this one to this one. Okay. So, yun po, no. So, meron na siyang changes talaga na nakita. So, after that, punta ka lang po para syempre mukha siyang pale, mukha siyang maputla. So, ang gagawin naman natin is lalagyan natin siya ng at least lipstick, no? So, paano po gawin yon? Sa layers din, sa tabi ng layer mask natin, meron ditong parang circle na, parang gradient style. So, click lang po yan, tapos solid color. Okay, solid color, tapos pili ka ulit ng kulay. Sorry. Okay, and then blend mode natin, multiply. Decrease natin yung opacity. If gusto natin na mas maging warm yung kanyang color ng lips. Ayan, siguro okay na yan. Tapos punta tayo dito sa ating layer mask. Invert natin. Tapos, punta dito sa brush. And then, zoom muna natin. Carefully nating ibabrush yung make sure na i-adjust yung size, ha. Ay, carefully nga eh. Ano ba? Ang laki ng brush. Sa hardness natin, kahit 100 na lang, that's fine. Tapos carefully, mag-drawing ka ng according sa kanyang shape. Sa shape ng lips. Yan, so kapag nag-zoom ka po ng nag-zoom, syempre, kailangan ay liliitan mo po yung brush size mo kasi syempre, lalaki din yun. Sana hindi siya lagpas. Ayan, so kunwari ganyan, I'm fine with that. Zoom out and then, ayan na po, yung kanyang kalalabasan. So, from pale to this one. So, mas okay na po siya, no? Compare doon sa pinakauna nating ginawa. Ito. Ayan. So, from this one to this one. So, yan. After that, syempre, save mo na. Save as. Tapos, baguhin mo lang into JPEG or PNG something. Tapos, kunwari ay final output. Kailangan po naka-JPEG. Kasi, syempre, JPEG po ay picture. So, okay. And then, that's okay na po. So, try natin hanapin. Ito, final output. Then, ayan na po yung kanyang itsura. Ayan. So, mas okay na compare dun sa raw na picture, no? Ayan. Sana po ay nakasunod and sana makagawa ng tama sa computer laboratory.